Kumusta po, Sir Casper? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tino. Sa lahat ng may pangalan na ganyan, ay ako nga pala ang isa sa mga walang katinuan. Hindi, biro lang po. Pero noong kabataan ko ay sadyang napakalikot ko. At ang ikukwento ko'y isa sa mga naging kalokohan ko noon na siyang nagturo sa amin ng katotohanan na matagal na naming hinahanapan ng kasagutan. 13 anyos lang ako nang ipilit ko ang aking sarili na sumama sa team ng kuya ko. Mga researcher kasi sila ng isang sikat na programa noon sa TV. Noong panahon ng black and white pa lang ito. Sa Mindanao ito naganap. Ang sabi ng Kuya Ador ko, nandoon daw sila upang hanapin ang nag-iisa at halos papaubos ng uri ng ibon na nagmumula pa sa ibang bansa at naligaw lamang sa bansa natin. Hindi raw kasi gustong umalis ng ibon sa Pilipinas at iyon ang kanilang pag-aaralan. Aalamin nila Kuya Ador kung bakit nais ng ibon dito sa atin partikular sa kagubatan na iyon ng Mindanao. Maganda kasi rito kaya ayaw niyang umalis. Piping sambit ko habang nakatingala sa maberdeng lugar. Katirikan ng araw ng mga oras na iyon, pero napakakulimlim doon dahil sa mga puno. Maganda ang klima dahil sa tulong ng mayayabong na berdeng paligid. Namanghang nilibot ko ang aking paningin sa lugar. Pupusta ako na alaga ang lugar na iyon. Sa katunayan, nang magpaalam nga ako sa kuya ko na maglalakad-lakad lang sa tabi-tabi, ay agad niya akong pinayagan. May mga malilinaw na karatula naman sa mga puno upang maiwasan na maligaw. Sa tulong nun ay madali na para sa akin ang makabalik, bukod sa matandain naman ako sa daan. Pasipol-sipol ako habang hawak ang aking kudak. Kinukuhanan ang mga nais kong mailagak doon. Nirigalo sa akin ni kuya ang kudak na yon. Sabi niya, baka raw balang araw ay masumpungan ko na maging tulad niya paglaki ko. Hilig ko din naman ang ginagawa niya. Kaya nga narito ako at nakikiusyoso. Pero hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ang utak ko sa mga susunod pang mga taon. Masyado pang maaga para magsalita ako ng tapos. Mabait ang kuya, kaya hindi ko rin nais na paasahin siya. Mabait siya pero maaari ko naman siyang bigyan ng mumunting serye ng kakulitan ko, gaya na lamang ngayon. Sa gitna ng kalinisan ng gubat na yon at sa paghihigpit ni kuya sa akin na wag basta magdadala ng pagkain o ultimo kaya hindi na maaaring makasira sa kalikasan, ay nagawa ko pa rin magtago sa bag ko ng dilata, posporo at kaunting bigas. May dala rin akong dahon ng saging upang magsilbi kong pinggan sa naisip kong nature picnic. Ayos, natatawa ko pang sambit habang inaayos ko ang mga kagamitan na dinala ko roon. Masama raw sa kalikasan ang gagawin ko. May mga bantay na diwata raw kasi sa kagubatan. Ayon naman kay kuya, wala raw masama kung paniwalaan na lang kesa kung kailan nariyan na ay tsaka pa po problemahin ang kung paano hihingi ng kapatawaran sa mga elemento na hindi natin nakikita. Gaya ng pagkasabi ko nung una pa lang sa kwento, ay makulit talaga ako. Kaya hindi ko iniintindi ang mga sabi-sabi. At ang kanilang paalala. Pero sa sulok ng diwa ko, alam kong gusto ko rin naman na makatagpo ng diwata at kung ano pa man na elemento.
Sabi ko nga kanina, wala pa akong konkretong gusto sa hinaharap. Sa ngayon ay pangongolekta ng mga kung ano-anong kaganapan muna. Kung mapagbibigyan ako na makatagpo ng kung ano-anong nilalang na nabubuhay lamang sa imahinasyon natin, bakit hindi? Bata pa ako at wala pa namang atake sa puso. Shhh! Sa gitna ng kung ano-anong tumatakbo sa utak ko, ay mayroong biglang sumitsit. Wala sana akong balak na pansinin iyon. Pero naulit ang sitsit pagkatapos ng ilang segundo kong paglinga-linga. Visit, sino yan? Napipikon kong tanong. Ang lakas mo ah. Nananahimik ako rito. Sira ba ulo mo? Napipikon ako at alam ko naman ang pagkakaiba ng tunog ng sitsit ng tao sa tunog na inilalabas ng ahas. Tsaka si Kuya Ador na rin ang nagsabi na hindi naman maahas ang gubat na yon. Kung marami raw ahas, siguradong hindi raw kami makakapunta roon. Naglalakad ako upang hanapin ang sumitsit. Malutong akong nagmura pagkatapos kong maulinigan na may gumalaw na dahon sa gawing kanan ko. Meron ngang nagloloko sa akin. Akala mo ba matatakasan mo ko? Hoy, nanalo ako sa takbuhan kamakailan lang. Sigaw ko pa sa kung sinong loko-loko na iyon. Ang kasunod ay namataan ko na siyang mabilis na tumatakas. Ilang sandali kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka dahil habang hinahabol ko siya ay malinaw kong nakikita na napakalabo ng figura niya. Hindi ko mawari kung tao ba siya o kung ano dahil sa labis niyang bilis. Dahil doon ay masinusayan ko ang pagtakbo at nang maabutan ko siya. Alam kong hindi rin ako patutulugin ng alalahanin kapag hindi ko nalaman kung anong uri siya ng nilalang. Napangiti ako nang matanaw kong natuliro siya mula sa layo niya sa akin. Hindi niya na malaman kung saan susuot. Binilisan ko pang takbo para agad akong makalapit sa kanya. Ang kaso, kung kailan malapit na ako at namataan ko ng tao ang katawan niya pero parang may balahibo siya sa mukha. Tsaka naman bigla siyang tumalon. Hindi ko nakontrol ang sumunod kong naging reaksyon. Sa kagustuhan na makita ko ang kanyang mukha ay hinabol ko pa rin siya. Buong persa ang nilaan ko. Hindi ko naman din siya inabutan at ang nangyari, kasama niya akong dumadaos-do sa pailalim na animoy bangin. Nang balikan ako ng malay, ay may narinig na akong parang nagkakasiyahan na tunog. Dagli akong bumangon. Sakto lang ang itaas na kinaroroonan ko ng magtanaw ang nagaganap sa paligid. Isang kasiyahan. Nagsasayaw ang mga matatanda at bata. May hawak na prutas ang iba habang ang ilan ay may bit-bit na kawayan na naglalabas ng kakaibang tunog. Nagtatawanan ang lahat. Mga tao ang kanilang katawan, ngunit ang kanilang mukha, animo sa baboy na may matutulis ng ngipin. Maliwanag pa, kaya hindi pa nakakadiri sa mga mata mo ang nakikita mo ngayon. Nalingon ko ang nagsalita. Ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ko nang mapagtanto kong siya ang nilalang na kanina ay sumitsit sa akin. Ikaw yung sumitsit sa akin kanina. Kaya ako napadpad dito. Huwag kang magmaang-maangan. Kahit nawalan ako ng malay, tanda kita. Inismiran niya ako.
Hindi ko kasalanan kung bakit ka narito. Ikaw ang humabol sa akin. Dito naman talaga nakatira ang tulad ko. Lugar namin ito at dayo ka lang. Dinala mo ako rito. Sinitsitan mo ko. Nagpahabol ka sa akin dito. Kaya paano mong nasabi sa akin ngayon na hindi mo to kasalanan? Mariin kong sabi sa kung anong nilalang. Tsaka, ba't ganyan ang itsura mo? Maligno ka ba o engkanto? Ngumisi lang siya. Ako si Morris. Isa kaming uri ng aswang na hindi pag-aanong inalalathala ng mga tao sa labas dahil wala pa namang nakakakita sa amin kundi ikaw pa lamang. Hilakbot na namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Batang lalaki rin siya. Halos kaidaran ko at base sa naging engkwentro namin kanina, halos kapareho ko siya ng ugali. Hindi kaya ito ang kabilang bahagi ng mundo kung saan naroon din sa lugar na iyon ang katulad natin. Ang ibang ikaw at ibang tayo. Marahas akong napalunok dahil sa tinakbo ng isip ko. Nagbibiro ka lang yata. Naku, nakatulog yata ako sa gitna ng gubat kaya kung ano-ano ang nakikita. Hindi ko na natuloy ang sinasabi ko. Nang tumayo kasi ako ay bumuway ang kinatuntungan ko. Maagap na dinaklit ni Morris ang braso ko kaya naagapan ang aking pagkahulog. Nasa itaas tayo ng isang mayabong na puno. Tumalon ako kanina sa pwestong to para hindi ka lumagapak sa semento. At basta na lang lapain ang mga kasamahan ko. Lalapain? Kumakain kayo ng tao? Sa narinig ko ay hinampas ko ang hawak niya. Nilayuan ko rin siya. Oo, kumakain kami ng mga tao na makakakita sa lugar naming ito. Pero dahil ako lang ang may alam na narito ka, mapag-uusapan naman natin ang lahat. Pasalamat ka at abala sila dahil kaarawan ngayon ng Reyna. Sinundan ko ang hinayo ng mga mata ni Morris. Nakita ko ang Reyna ang kanyang sinasabi. Taliwas sa nakagawian natin ng mga Reyna ay nakakatakot ang itsura niyon at tila lalapan ng tao anumang oras. Huwag kang matakot. Alisin mo ang takip ng mga mata mo at pakatitigan mo siya. Hikayat ni Morris sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko at ginawa ko naman ang kanyang sinabi. Nangilabot na ako sa itsura ng Reyna, ngunit sa pagkakataon na iyon ay may kung ano o sino ang humatak sa akin patungo ulit sa kanyang muka. Nakikilala mo ba siya? Siya ang dahilan kung bakit kita sinitsitan patungo rito sa aming lugar. Hindi mapapasok ng kung sinong tao ang lugar na to kung walang magpapahatid sa kanya na kapwa ko aswang. Tulad mo, ang Reyna ay mortal din na tao bago namin siya ihalal bilang nakakataas dito. Paliwanag ni Morris sa akin. Hindi ako kumibo. Nagpa-hipnotismo lang ako sa kung ano ang nagtulak sa akin na titigan pa sa matagal na paraan ang Reyna ng mga aswang. At habang ginagawa ko iyon, tsaka ko lang nakita na hindi pala siya pangit. Normal lang na nakakatakot ang kanyang itsura dahil isa siyang aswang. Ngunit ang kanyang mga mata, kakatuwa na nakita ko na iyon. Alam kong kinikilala na ng mga mata at puso mo ang aming Reyna. Patuloy na sabi ni Morris. Yan ang natatanging dahilan kung bakit kita sinitsitan kanina. Ikaw ang isa sa anak niya na naiwan niya sa kanyang unang asawa. Nanangkit ang mga mata ko
Binalingan ko ang aswang na si Mores. Talagang pinagmalaki niya pala sa inyo na iniwan niya kami. Maaskad kong turan. At ikaw, sino ka ngayon sa buhay niya ha? Huwag mong sabihin na kapatid kita. Matama na tinitigan ako ng aking kausap. Hindi sa ganon. Pinili lang niya ang daan kung saan hindi kayo mapapahamak. At hindi ba't napakaswerte ninyo dahil noong kapiling niya kayo ay wala kayong kaagaw. Dito sa lugar na to, siya ang tinanghal na reyna. Kahit nahawaan lang naman siya ng tatay namin dahil sa mabuti niyang puso na bukas para sa lahat. 5 taon nang nakakalipas nang kami ay iwan na lamang ni nanay. Parang bula siyang naglaho. Walang naging balita kung patay na ba ito o buhay pa. Ano ang dapat kong maramdaman sa nalaman ko? Seryoso. Iyak ako ng iyak noon sa tuwing may lagnat ako. Hinahanap ko siya tapos nandito lang pala siya. Hindi man lang niya naisip na balikan kahit kami na lang sana ni kuya. Matinding nag-aaway noon ang tatay mo at ang reyna. Dumudugo na ang mukha ng reyna dahil sa sampal at sa mabigat na kamay ng tatay mo. Pagpapatuloy ni Morris sa sinasabi niya. Mas tumindi ang away nila nang ipilit ng tatay mo na pagkakitaan ang aswang na napulot nila. Ang aswang na yon ay tinali nila sa likod ng kotse. Batang aswang, ninais siyang dalhin ng tatay mo sa peryahan. Inawat lang siya ng reyna. Ginawa niya ang lahat upang maprotektahan ang batang aswang. Sa sulok ng isipan ko ay may pilit na alaalang naisumiksik. Hanggang sa maalala ko na nga ang lahat. Minsan na nag-uwi ng bata si nanay. Naging kalaraw ko pa nun. Masyado pa akong bata noon upang maalala ang pangalan. Pero sabi nga ng doktor na tumingin sa akin nang matulala ako sa hindi pa pagbabalik ni inay. Ako raw ang kusang nagharang sa utak ng mga alaala kung saan naroon ang nanay namin. Yung batang aswang, nasaan na siya? Tanong ko kay Mores. Kahit halos nahuhulaan ko nang siya ang batang yon. Ngumiti si Mores. Sinabi niyang siya ang batang aswang na yon. Natatandaan ko na. Nakalaro ko siya. Mabilis nga siyang tumakbo at nakakapagtaka na tinalian siya ni nanay ng tela sa bibig. Magandang naging pagkakaibigan namin ni Mores noon. Kaya lang isang araw ay hindi ko na siya nakita pa. Kasunod na yon ay ang nanay na namin ang nawala. Sinabi sa amin ni Itay na sumama raw ang nanay sa ibang lalaki at sa isang aswang pa. At dahil nga dakilang manginginom at adik si Itay, mahirap siyang paniwalaan. Sinagot pa siya noon ni kuya na kung sino raw ang babae ay mas nanaisin na sumama na lang sa aswang kesa sa tulad niyang walang kwenta. Inako na niya akong tunay na anak. Nagkagustuhan kasi sila ng tatay ko. Ang tatay ang siyang nanghawa sa nanay mo ng pagiging aswang. Tino, nang makita ko ang balat mong hugis bulaklak ng santan dyan sa liig mo, alam kong ikaw ang kalaro ko noon. Sinadya kong sitsitan ka kanina at nang madala kita rito at masabi sa iyo ang lahat-lahat. Umaasa ako na kahit tapos na tayo sa edad na naglalaro pa ng habulan at tumbang preso, ay hindi mo ipagsasabi ang lahat ng nasaksihan mo rito. Pinili kong hindi na magpakita pa sa aming nanay. Sa tingin ko kasi doon niya nahanap ang tunay na pagmamahal na pinagkait sa kanya ng tatay. Kung sakali rin naman na pinatawad niya ang tatay at sila pa noon hanggang sa pagtanda ko, mahihirapan din naman siya sa pag-intindi
at nalulong na sa pinagbabawal na gamot ang Itay. Sinabi ko kay kuya ang lahat. Sa tulong ng kudak na binigay niya sa akin ay hindi ako nahirapan na sabihin sa kanya ang lugar kung saan nakatira at Rena ang aming ina. Noong una ay nagulat talaga si kuya at hindi halos maniwala. Pagkatapos ay nag-aya siya na puntahan namin ang lugar. Dinala ko naman siya, ngunit gaya nga ng tinura ni Morris, walang makakapasok sa lugar nila kung walang aswang na maghahatid sa tao papunta roon. Kaya wala kaming napala. Nagkasya na lang si kuya sa literato na kuha ko. Bilang regalo sa nanay namin, sinabi ko kay Morris na ibigay sa nanay ko ang dahon na aking sinulatan gamit ang kapirasong sanga ng puno. Binati ko siya sa sulat at sinabing mahal na mahal namin siya at huwag siyang mag-alala sa amin. Ayos lang kami at hangad namin ang tunay niyang kasiyahan sa kanyang bagong mundo. Sa buhay, tayo ang magdidesisyon kung saan tayo lulugar. Iyon ay mapaliteral man na katulad ni nanay. Yung ibon na hinahanap nila kuya, ibang anyo pala iyon ng rena ng mga aswang. Kaya pala hindi umaalis sa komunidad kung saan ito ay labis na tinitingala at minamahal ng lahat ng aswang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat kayo palagi. Ang kwentong ito ay karanasan ko mismo, Sir Casper. Kung ito ay iyong mapipili, labis akong matutuwa. Dahil sa wakas ay may nasabihan na rin ako ng tungkol dito nang hindi ako masasabihan na baliw o ano paman. Matagal ko na itong itinatago at hindi na rin naman na mahalaga na maungkat pa sa panahon natin ngayon na panay na computer sa paligid. Ngunit sa panahon na napakarami ng makabagong teknolohiya, hindi ako makapaniwala na may ganito pa pala. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Elena. Naganap ang aking ibabahagi na kwento noong ako ay dalaga pa at ang edad ay 18 pa lamang. Taong 2010, nang ako ay sunerte na mamasukan bilang katulong sa malaking bahay noon ng sikat at mayaman na doktor sa aming liblib na baryo sa Palawan. Maaga pa lang ay inimpake ko na ang aking dadalhin. Marami-rami iyon gaya sa bili ng aking magiging amo na batikang doktor. Bukod sa malaki ang pasahod na naghihintay sa akin sa doktor, ay buong puso ang pagsisilbi na gagawin ko sa kanya. Dahil siya ang nag-iisang doktor na nagsadya sa bahay namin noong maratay sa sakit sa baga ang aking Itay. Iyon na nga rin siyang nagpadali sa akin na mamasukan bilang kasambahay ni Doc Sante. Aprobado ng inay at Itay dahil mabuti itong tao. Hindi ako makakatawag ng madalas, Nay. Ang bili ni Doc Sante ay tuwing araw ng linggo lamang ang araw na maaari kaming tumawag sa pamilya namin. Makakapag-day off lang din po kami isang beses sa isang buwan. Bilin ko kay nanay habang ako ay nag-aayos ng mga dadalhin ko. Ay siya, basta wag kang makakalimot na magdasal. Hindi ka man namin madalas na makakausap. Panatag ako, basta parati kang magdarasal. Nginitian ko na lamang ang nanay ko bago ko siya yakapin. Opo, Nay. Tara na, Elena. Nariyan na ang tinatawag kong tricycle. Pukaw sa amin ni Itay. Agad naman akong sumunod. Ang tricycle na tinawag niya ay ang siyang magiging transportasyon ko papunta sa mansyon ni Doc Sante. Ilang sandali lamang ay kaharap ko na ang siyang doktor na inaplayan ko
nang unang araw akong pumaroon. Sa dyaryo ko nabasa na naghanap sila ng katulong. Nasabi kong para sa akin ang trabaho na iyon. Dahil agad naman akong pinapunta ng doktor sa malaking bahay kung saan kami unang nagkaharap. Pagkatapos ng ilang katanungan ay sinabi nga niya sa akin na tanggap na ako. Natutuwa akong makita kang muli, Elena. Malawak na ngiti ang siyang bungad sa akin ng doktor. Ikinagagalak ko rin ho na makita kayo ulit, Dok. Magalang kong tugon. Nais ko sanang ipauna sa iyo. Sa laki ng bahay to ay ikaw lamang. Si Manang Lagaring at si Lorena na yaya ng anak ko ang mga kasambahay ko na narito. Masyado kasing ilap sa tao ang nag-iisang anak kong si Sarina. Anang doktor. Simpleng tango ang sinagot ko sa kanya. Nagsabi rin ng doktor na ang dalawang makakasama ko raw sa bahay na iyon ay pawang taga Maynila na katulad niya. Itinuro ng doktor ang magiging tulugan ko at ang ilang mahahalagang bagay na gawain ko sa bahay na iyon. Partikular na ang pagluluto. Matanda na raw kasi si Manang Lagaring, kaya mas marami ang pagkakataon na ako ang magluluto kaysa ito. Wala naman problema iyon sa akin. Pinalaki naman ako ng mga magulang ko na sobra sa trabaho para hindi magsala sa kakainin. Sanay ako sa sobrang trabaho at ang ganitong klase ng trabaho ay maituturing ko ng isang biyaya. Malaki kasi magpasahod ang doktor. May ilan lang din sana akong bilin at hiling na huwag mo sanang mamasamain. Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Ano po yun, Dok? Hanggat maaari ay iwasan mo na makipag-usap sa mga kapwa niyo kasambahay na nariyan sa mga kalapit bahay. Kung sakali na makasalubong mo dyan sa labas ng subdivision kapag pauwi ka o papunta ka rito, hiling ko rin na huwag sanang makakalabas ang kung anuman na masasaksahan mo rito sa loob ng bahay ko. Muli lamang akong tumango bilang tugon. Nakahinga ako nang marinig iyon. Wala namang problema sa akin iyon at hindi naman ako palakibo sa hindi ko kakilala. Tsaka kung may mapagsasabihan man ako ng mga tungkol sa bahay at magiging buhay ko roon, sigurado akong sa magulang ko lamang iyon ikukwento. Wala rin akong kaibigan. Masyado akong tutok sa pagpapayaman ng aking sarili at pag-asiste sa mga magulang ko, kapatid. Kaya hindi ko na maharap pa ang pakikipagkaibigan. Dumaan ang mga araw, naging maayos naman ang trabaho ko sa mansyon ni Doc Sante. Masarap ang pagkain. Maayos na kwarto ang tulugan at may aircon pa. Sadyang mayaman ang aking amo. Ang pinagtataka ko lamang, sa loob ng halos 2 buwan na paninilbihan ko roon, ay hindi ko pa nakita man lang ang anak ni Doc Sante. Na si Sarina raw ang pangalan at ang tawag nila rito ay Santa. Ang sabi ay 9 na taon na si Santa. Madalas na pag-usapan ni na Lorena at Manang Lagaring si Santa. Ngunit hindi naman halos iparinig sa akin. Sa totoo nga lang ay nagtataka na ako. Sa tuwing nariyan na kasi ako at papalapit na sa kanila, na naeksakto naman na nababanggit nila ang malakas na tupak daw ni Santa. Nagsisihinto naman sila, kaya wala akong alam tungkol sa anak ni Doc, kundi online schooling daw at napakagandang bata. Dumating na ako sa punto na interesado ng makilala ang bata at makita ito sa personal. Mayroon din kasi akong haka-haka na naririnig sa paligid. Naroong ang bata raw ay may sakit sa utak, may sakit sa balat at kung ano-ano pa. Ang lahat ng tsismis na nasagap ko, parang ang nais ko na lamang na pakinggan at paniwalaan ay ang may sakit ang batang si Santa. Kaya bukod sa doktor ang ama ay nagtayo pa ito ng kumpanya ng gamot.
Siguro o hindi na malayong isipin na kaya ganoon ang piniling propesyon at negosyo ni Doc Sante ay dahil na rin sa pagiging mapagmahal nitong ama sa nag-iisang anak. Malalim yata ang iniisip mo. Untag sa akin ni Doc Sante. Nasapo ko ang sarili kong dibdib sa labis na gulat. Nitong halos 2 buwan na pagsisilbi ko sa kanya ay minsanan lang kaming magkita. Doktor ito, kaya abala sa trabaho. Ngunit sa mga pagkakataon na kami naman ay napagkikita, parati niya akong ginugulat at nginingitian ng ganoon katamis. Nakakagulat ka naman, Dok. Nahihiya akong wika. Parati mo na lamang akong ginugulat. Dagdag ko pa. Parati kitang ginugulat para ako parati ang laman ng isip mo at hindi ang kung ano-ano. Napatta ako. Hindi ko nais magmaganda pero tila yata nagpapahiwatig ang amo namin sa akin. Dok, sana okay ka lang. Baka kiligin ako sa mga ganyan mo. Biro ko na lamang. At ang biro na iyon ay nasundan pa ng mas maraming biro. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na nahuhulog na ang loob ko kay Doc Sante. Wala namang naging problema iyon. At umamin din naman siya ng pag-ibig sa akin. Naging napakasaya ko magmula noon. Lahat ng mga bagay na hindi ko hiniling ay nagkaroon ako sa tulong ni Doc Sante. Pero nananatili akong kasambahay niya. Lihim din ang aming pag-iibigan para makaiwas kami sa inggitan na naturalisa na ng mga tao. Salamat sa pagiging maunawain mo, Elena. Habang nasa kandungan ako ni Doc Sante ay malambing niyang sambit sa akin. Haplos niya ang likod ko papunta sa aking pangupo. Oo, kami ay kapwa nagkakaunawaan na at hindi na namin napigil ang aming mga sarili at humantong na iyon sa kama. Sa madaling salita, nagpadugdug-aa ako. Sarap kasi. Mahal kita, Santi. Hanggat kaya ko, uunawain kita. Pero sana ay hindi na matagalan ang pagpapakilala mo sa akin sa iyong sarili. Simpleng saad ko lamang. Hindi ko man siya madiretso. Alam ko naman na matalino siyang tao. Kaya nakukuha niya na ang pinupunto ko sa tuwing nagsasalita ako ng ganoon ay ang pagpapakilala niya sa akin ng buong buhay nilang mag-ama. Wala nang ibang pamilya ang doktor. Iyon ang sabi niya sa akin na agad kong pinapaniwalaan. Dahil wala namang dahilan para hindi siya puntahan ng mga magulang niya at kapatid kung mayroon naman talaga. Napakabuti ni Sante. Maunawain at mapagmahal na tao. Mahal din kita, Elena. Hindi ko akalain na mapapaibig ako ng ganda at sipag mo. Hayaan mong mahalin kita hanggat mahal mo ko. Sa tuwing ganawan ng sinasabi ni Sante ay hinahalikan ko na lamang siya. Ewan ko ba kung bakit niya nakasanayan na sambitin ang mga kataga na iyon. Para naman sa akin ay baliwala na lamang. Dahil hindi naman iyon ang unang beses na marinig ko siyang magsabi ng ganoon. Basta dama ko naman na masaya kaming dalawa sa ganito. At sa pagmamahalan na laan namin sa bawat isa. Alam mo, may napapansin ako sa iyo, Elena. Isang umaga ay bati sa akin ni Manang Lagreng. Kasalukuyan akong nagagayat ng sibuyas noon. Ho, ano naman po? Ako naman ay halos 5 buwan na rin dito. Ngayon pa ho ba kayo magdududa sa akin? Naalala ko na naman ang haba ng pagsisilbi ko rito sa mansyon ni Doc Sante. Sa haba niyon, makalimutan ko man paminsan ay naalala ko rin na ni minsan hindi ko pa nakikita ang anak niyang si Santa. Naitanong ko na rin minsan kay Lorena ang tungkol sa bata. Ang tugon lang ay huwag akong mag-alala.
at napapaarawan naman daw ang bata sa rooftop. Isang rooftop na ipinagbabawal na puntahan sa akin sa parte ng mansyon. Tanging sina Manang Lagring at Lorena lamang ang nakakarating doon. Ayun na nga, halos 5 buwan ka pa lamang dito pero kapuna-puna ang pagbagsak ng katawan mo. Marami naman tayong pagkain at malakas ka naman kumain, di ba? At wala ka namang sakit. Baka dahil ho sa mandalas kong pagkahilo, Manang Lagring. Sagot ko na lamang kay Manang Lagring. Madalas kang nahihilo at sumusuka ka raw kahapon, sabi ng nanay mo. Tumawag siya sa akin. Nagbili na pakibantayan ka. Ika ko naman kung may nobyo ka. Natigilan ako. Hindi naman ako tanga para hindi maisip kaagad ang ibig sabihin ng kausap kong matandang babae. Siya ding dating ni Lorena at ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata ko nang makaharap at makita ko ang anak ni Santi sa unang pagkakataon. Heto po, pwede niyong malaman sa stick na yan kung buntis po kayo. 2 linya kapag buntis, 1 linya kapag hindi. Wika ni Santa sa akin. Nakangiti ang bata ngunit nakakapagtaka na ganoon lamang ang lakas ng kalabog ng aking dibdib. Tipid akong ngumiti. Kinuha ang pregnancy test mula sa maliit na palad ng batang babae. Salamat dito. Ang bata ay napakaputi, ngunit maputla. Sobrang putla talagang masasabi ng kahit sino na kulang ito sa pagpapaaraw. Napakaganda niya na animoy manika. Kulay mais pa ang kulot na buhok. Dalagita na ito. May tumubo ng dibdib. Sabi nga ni Lorena, inilabas niya at kailangan na ng sanitary napkin. Hindi naman nagtagal ang dalawa sa ibaba. Naiwan na ulit kami ni Manang Lagring doon. Sige na, umihi ka na dyan. Uuwi naman siguro si Doc Santi sa Sabado. Nang mapaalam natin na nabuntis ka niya. Hindi na ako nakatugon. Tumalikod na rin naman si Manang Lagring. Iniwan na ako roon. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago ko tinungo ang banyo at doon. Nakumpirma namin ang aming hinala. Buntis nga ako. Nakabuo kami ni Santi. Bilang nagmula ako sa pamilya ng mga relihiyoso, agaran na isinigawa ang kasal namin ni Santi sa munisipyo. May pera ang doktor pero simple lamang ang naging kasalan. Dahil na rin sa aking kahilingan. Pagkatapos niyon ay nagsama na kami sa mansyon. Gayunpaman, wala namang nagbago. Nanatili akong kasambahay ni Santi. At ang sinasahod ko ay napupunta kila nanay at tatay. Sabi ni Santi, hanggat kaya ko lamang, sa kanya ako papayagan na gumagawa sa gawaing bahay. Dahil nga kami ay mag-asawa na maraming bagay na unti-unti kong natutuklasan sa kanila ni Santa. Tulad ng ang nanay pala ng bata ay taal na taga Palawan din. Kaya pala bumili ng bahay si Santa roon ay hinahanap nito ang asawa na basta na lang nawala pagkatapos manganak noon sa Maynila. Nasa ganoon akong pag-iisip nang may bigla ang kumalabog sa itaas. Wala pa naman doon si Manang Lagring. Kami lang ni Lorena at Santa ang nasa bahay. Kahit na asawa ko na si Santa ay hindi naman nagbago ang lahat. Nananatili pa rin ang magyaya sa kanilang kwarto na sumasakop sa buong 2 palapag. Lorena, ayos lang ba kayo ni Santa dyan? Walang tugon. Dali-dali akong naghugas ng mga palad kong may sabon. Nang sa 2 pagkakataon ay wala pa ring tumugon sa tanong ko. Pero may kakaiba kong ingay na naririnig. Pwera pa ang pagkalabog kanina. Lorena, Santa, naghuhugas ako ng pinggan. Kung may problema ay maaari nyo naman akong tawagin. Ani ko. Pero dahan-dahan na akong umaakyat sa hagdan.
Hindi ko sigurado kung bakit kailangan kong magdahan-dahan pero iyon na ang inutos ng utak kong gawin. Hindi na rin ako kumibo nang makalapit na ako sa pinto ng kwarto. At bumingi na sa akin ang kalabog ng puso ko nang mapagtanto kong bukas ang seradura ng pinto. Kaunting awang lamang ang nabuksan ko. Nasindak na ako sa aking nakita. Si Santa. Kinakain niya ang yaya niya. Kinakain ng batang si Santa ang utak ni Lorena. Nagkandaduwal akong tumakbo pababa. Sa lababo sa kusina ako sumuka ng sumuka. Matapos akong sumuka ay nanginginig ang mga daliri kong hinahanap ang cellphone ko sa bulsa. Yes, please. Tawagan mo si Daddy. Kasabay ng maingay ng ring sa kabilang linya ay biglang nagsalita si Santa sa likuran ko. Kaya nagulat ako at napatali. Sindak ako sa dami ng dugo sa muka, labi at ngipin at suot na daris ng bata. Walang nagbago sa itsura niya. Maputla at maganda pa rin, pero isa na siyang halimaw sa paningin ko. Walang matinong bata ang kakain ng utak ng tao. Oo, huwag kang lalapit sa akin. Banta ko kay Santa. Mabilis akong kumuha ng posporo at gasolina. Binanta kong susunugin siya. Wala na akong pakialam kung bata pa siya o halimaw ngang tunay. Huwag ka pong matakot sa akin. Tinulak ko si Yaya Lorena kasi pinipilit niya akong magubad sa harap ng kompyuter. Ilang beses ko siyang binantaan pero hindi siya nakinig. Nang maitulak ko siya at natisod, binagsak ko ang kompyuter sa ulo niya. Kinain ko ang utak niya kasi napakarumi niyon. Masarap ang madumi. Masarap ang utak at puso ng masamang tao. Nang hilakbot ako sa mga narinig sa batang babae, isa itong demonyeta. Hinagis ko na ang cellphone sa kung saan. Wala na akong pakialam na tumakbo palabas ng bahay. Papalabas ako habang papaabanti si Santa papalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Susunugin talaga kita. Banta ko pa sa kanya. Gawin mo na. Si Santa ang nagsalita. Kadarating lang niya. Agad niyang niyakap si Santa. Napaluha ako sa tagpong nasa harap ko. Pero pareho yata silang halimaw. Ikaw na ang magdesisyon kung papatayin mo kaming mag-ama ngayon, Elena. Hindi rin naman ako magsasabi sa iyo ng totoo kung tatanungin mo ako patungkol kay Santa. Namilog ang mga mata ko sa hilakbot. Unti-unti kasi ay naging pangit na halimaw ang batang babae. Maraming balahibo, may pangil, naglalaway, at nanlilisik ang mga mata. Hindi dapat na makapaminsala pa ang ganong uri ng nilalang. Kaya walang pagdadalawang isip na binuhusan ko sila ng gasolina at saka sinindihan. Sa madaling salita, namatay na ang mag-amang aswang. Ha ha ha. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay umuwi na agad ako. At hindi na ako nag-report sa pulis. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin ang isipan ko kung paano ko nagawa yon at paano ako nakatakas sa bangungot na yon. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos sa video ito. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Sa ganong paraan po ay laking tulong na po iyon sa amin o sa aking channel. Yun lang po at mag-ingat kayo palagi. Alright. Ako si Lara Sir Casper. Edad 39 sa kasalukuyan. Ngunit ang ibabahagi kong kwento ay naganap noong ako ay 23 pa lamang. Aktibo pa noon bilang nursing aide sa mental hospital sa probinsya ang kakambal kong si Lira. Nang maganap ito. Lahat naman tayo alam na ang dinadala sa ganoong pasilidad
ay ang mga taong bumigay ang mga utak dahil sa mga problema o bisyo. Ang utak natin ay sadyang magulo unawain at nakakamangha. Nangangailangan din ito ng tamang alaga katulad na lamang ng pag-aalagang ginawa ko sa sarili kong utak at sistema. Pagkatapos ng pangyayaring ito na maituturing ko ng pinakanakakakilabot na naganap sa aking kapatid. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang kwentong ito sa point of view ng aking kakambal. Kompleto ito dahil nakasulat ito sa kanyang diary. 5 taon na akong naglilingkod sa pamusong mental hospital na nasa Samar. Iba't ibang kaso ng kasiraan ng ulo ang mga nasaksihan ko at nabasa sa mga chart na nakatoka sa akin. Aaminin kong nakakatakot man ang mga kasong iyon, ay namamangha ako sa kung paano at hanggang saan nakakarating ang utak natin, Sir Casper. Gaya na lamang ng isang kaso ng isang pasyente roon na si Rodrigo. Hindi ako baliw, Nurse Lyra. Maniwala ka sa akin. Talagang nakakakita ako ng multo. Binubulungan nila ako. Bumubulong sila sa 2 tenga ko. Paggising ko sa umaga at bago matulog. Muling sabi ni Rodrigo sa akin. Naroon ako sa kwarto niya upang turukan siya ng gamot na pampakalma. Alam mo ba, lahat naman kayo na pasyenteng nandito ay sinasabing hindi kayo baliw. Malapit na akong mabaliw sa kakasabi niyong iyan. Rinding-rindi na ang pandinig ko. Wala bang bagong script? Pagsusungit ko kay Rodrigo. Walang script. Totoo na, hindi ako baliw. Kung hindi ka baliw, bakit ka nandito? Walang kwenta ang mga sinasabi ko pero nililibang ko lamang siya. Kaya ko siya kinakausap. Nung nakaraan kasi ay nagwala siya bago ko maiturok ang karayom. Buti na lang at hindi pa nakabaon. Kung nagkataon ay pumasok pa ang karayom sa ugat ng lintik. Dinala ako rito ng mga hayop na kamag-anak ng asawa ko. Dahil lalakero siya. Napailing ako. Ang lupit ng imahinasyon ng isang to talaga. Wala naman siyang asawa at napulot lamang siya sa kalsada. Ang nagdala sa kanya roon ay isang concerned citizen na sinorender siya sa LGU. Ang taong nagdala sa kanya rito ay labis nang natatakot sa inaasal niya sa tuwing tatapatan niya ang tindahan nun. Paano? Panay rugby. Heto, natuyot ang utak. May bulong na. Meron talagang mental disorder na may bumubulong sa isang tao. Minsan, isa lang ang tinig na bumubulong. Madalas ay umaabot sa 5. Nangyayari ang ganoon kapag natulala tayo sa dami ng problema. Mas madali raw sa atin ang pasukan ng kung ano-ano ang utak kapag ganoon na hindi natin kinakaya ang ating mga pasanin sa buhay. Bakit siya lalakero? Siguro kasi takot ka sa karayom. Ani ko na lamang kay Rodrigo. Tinaas ko sa ere ang hawak kong herenggilya. Tinesteng ko kung maganda ang labas ng gamot niyon sa karayom. Ako? Takot sa karayom? Mayabang na sagot ni Rodrigo. Iturok mo na yan at nang mahiya ka naman sa sinasabi mo, Nurse Lyra. Napangiti ako. Kung hindi ba naman baliw ang isang ito? Kaunting pang-uuto ay heto. Inaalay na agad ang sariling braso sa akin. Siyempre ay hindi ako nagpatumpik pa. Agad ko siyang tinurukan ng gamot. Ilang sandali lamang ay bulagta na ang logo. E di natahimik ka. Marahan ko pang tinapik ang pisngi na Rodrigo bago ko siya iwan doon. Marami pa akong baliw na kakaharapin, kaya hindi ko maaaring sayangin ang enerhiya at oras ko sa kanya.
Bit-bit ko ang tray ng gamot. Pabalik na sana ako sa istasyon namin nang makasalubong ang bagong dating na pasyente. Kilala ko ang lalaking ito. Sabi ko sa sarili ko. Napahigpit pa ang hawak ko sa tray. Dama ko ang pag-iinit ng aking dugo sa nakilalang lalaki. Baliw ako. Sige, ikulong niyo ko. Mas nanaisin ko pa na mabaliw kasama ang mga baliw dito kaysa sa kulungan. Tumatawang sambit ng lalaking ina-assist. Tumatawang sambit ng lalaking ina-assiste ng aking mga kasama sa trabaho. Nagwawala ito gaya ng mga naunang pasyente naman roon. Pero ang pagwawala niya ay kakaiba sa iba. Tila sa sigaw niya ay sinasaadyang nagpakulong talaga siya sa mental kaysa sa kulungan kung saan nababagay ang tulad niya. Nurse Lyra, sa'yo tumatuto ka? Pukaw sa akin ang kasamahan ko sa trabaho na si Noren. Lumagpas na ang pasyenteng iyon. Nang hindi ako napupuna, si Noren naman ay nagpaiwan para sabihin iyon sa akin. Ayos lang, tipid ko na lang nasabi. Ngumiti pa ako. Ayos na ayos lang naman talaga sa akin na hawakan ko ang lalaking kilalang kilala ko. Hindi ko rin dapat natanggihan ang tadhana. Pagkakataon ang nagpakita sa amin ulit. Pagkatapos ng mahabang panahon. Hayaan ko nang harapin ang matindi kong bangungot sa aking buhay. Pakilagyan din niya ng tag bilang espesyal kong pasyente. Sabi ko pa kay Noren. Nagulat siya. Sigurado ka? Oo. Walang gatol kong sabi. Sumunod naman siya sa sinabi ko. Nagsulat na sa chart. Nurse din siya na tulad ko. Nagtataka siya dahil kailan lang ay natag ko rin si Rodrigo bilang espesyal kong pasyente. May ganoon kasing kaartihan ang ospital na pinaglilingkuran namin. At sabi nga ng mga ilang psychiatrist at mga doktor doon, nakakatulong daw sa relasyon namin ng pasyente kung malalaman o mababasa ng mga ito na espesyal sila. Ano bang mayroon kay Rodrigo at doon sa bagong pasok na pasyente na si Ador? Bakit mo naging espesyal na pasyente ang mga iyon? Tanong sa akin ni Noren nang kami ay nag-lunch na. Nagkibit balikat lamang ako bilang sagot. Ano ba yan? Sabihin mo na. Pangungulit pa ni Noren. Alam mo kasi, ang word noon ni Ador Mendoza. Balita ko, matindi ang kaso. Nagbabaliw-baliwan daw kaya napunta rito. Hindi na ako magtataka. Simpleng tugon ko kay Noren. Hala? Kilala mo ba siya, Lyra? Buti na lang at nag-time na. Nagkaroon ako ng pagkakataon na matakasan ang mga tanong ni Noren. Paano ko ba sasabihin sa kanya na kaya nasa kategorya ng espesyal si Rodrigo para sa akin ay dahil gwapo ito sa kabila ng isa itong baliw. Napaglilihian ko ang mukha ng lalaki. Noong una ay iniisip ko lamang na nahawa na ako sa mga pasyente na naroon. Pero kalaunan, napagtanto kong dahil buntis pala ako. Ang sarap ng baby mo, Nurse Lyra. Ang bango niya kasi anak siya ng demonyo. Huli na para makaiwas ako. Pagkalabas ko mula sa banyo ay bigla akong dinagit ni Rena. Ang babae ang isang Rena na mga baliw sa mental. Bitawan mo ang braso ko, Rena. Hindi kita bibigyan ng balot. Sige ka. Naglabas pa siya ng dila bago niya ako binitawan. Paborito nga kasi niya ang balot, lalo na yung nauuso ngayon na inihaw. Dahil parati siyang wild sa akin, wala akong magawa kundi ang
ipain sa kanya ang pasalubong kong balot. Gaya noon, malasap at maingay na kinain ni Rena ang balot sa harap ko. Hindi siya nag-aasin at suka. Purong balot lang, at kahit makasubo na siya ng 3 ay ayos lang iyon sa kanya. Ewan ko kung hindi siya nahihilo. Rena, alam ko naman na hindi ka baliw kasi alam mong buntis ako. Bulong ko sa babae. Hindi niya ako inintindi o sinulyapan man lang. Abala kasi siya sa balot. Pero sumagot siya. Alam kong buntis ka dahil naaamoy ko. Hindi ako maaaring magkamali. Matalas ang pang-amoy ng tulad ko, Nurse Lyra. Sanay na ako sa mga palaisipan na salita ng mga baliw sa mental. Kaya kahit ano pa ang marinig ko mula sa mga pasyente ay hindi ko siniseryoso. Binilin din naman sa amin ng doktor nila na hindi lahat ng kanilang sinasabi ay totoo. Kaya nga raw sila nabuwang dahil matindi ang kanilang mga imahinasyon. Kaya nababaliw ang isang tao ay dahil daw tumataka sa realidad ng buhay ang kanilang utak at sistema. Hindi ko ikakaila sa iyo na buntis ako kung ganyan na naaamoy mo pala. Pang-uuto ko sa babae. Pero gusto ko na sanang makiusap sa iyo. Pakitago ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Mawawalan kasi ako ng trabaho kapag nagkataon. Marahas akong napalunok. Nasa 2 balot na sa Rena at katulad noon, hindi ko na alam kung kailan ako masasanay na makita siyang kinakain iyon ng buo. Wala nang malusog ng ngipin si Rena. Kaya lubang nakakatakot siya sa tuwing pinagmamabasdan ko. Lalo at sabayan pa ng ngisi. Daig pa ng babae ang mga horror na karakter sa napapanood natin sa pelikula. Pwede kong itago sa mga trabahador dito pero ipangako mo, ibibigay mo siya sa akin bilang kapalit. Muli akong napalunok. Naglaro sa utak ko ang imahe ni Rena na kinain ang sanggol sa katulad kung paano niya kainin ang balot. Ibigay mo na siya sa akin, Nurse Lyra. Alam ko rin naman na hindi mo siya gusto. Binalak mo siyang ipalaglag pero naudlot iyon nang malaman mong maaari mo siyang maibenta. Tama ako, di ba? Umakyat yata ang lahat ng dugo ko sa aking ulo. Paano nalaman ng baliw na babae ang tungkol doon? Bigla akong napatayo at lumayo sa kanya. Otomatiko rin na nakapako ang heringgilya na nasa bulsa ng suot kong uniforme. Alis na ako. Pupunta pa ako sa room 66. Maiwan na kita, Rena. Sa susunod na lang ulit. Mabilis kong sabi. Sinabayan ko iyon ng pagkatalikod. Ayoko nang isipin pa ang sinabi ni Rena. Ang mainam na ilagay sa utak ko ay narinig niya kami siguro ni Noren nang pag-usapan namin ang tungkol doon. Room 66, yan ang kwarto ng pasyente mong espesyal sa'yo. Narinig ko kayo kahapon ni Nurse Noren, kaya ako nalaman. Saglit akong nahinto sa paglalakad dahil sa sinaad na iyon ni Rena. Nang sabihin niya ang eksaktong mga napag-usapan namin ni Noren ay kumaripas na ako ng takbo. Nakarating ako sa kung saang pader. Doon ay hingal kabayo kong sinapo ang aking mga tuhod at kumakalabog na dibdib. Paano narinig na Rena ang naging pag-uusap namin ni Noren? Gayong ang natatandaan ko lamang na nakapukaw ng atensyon ko noon na nasa mesa namin ay ang malaking pusang itim na basta nalang umupo at natulog sa tabi ng upuan ko. Pusa, Nurse Lyra, laro kayo. Malakas na tili ang naging sagot ko. Pagkatapos niyon ay naihagis ko sa kung saan ang itim na pusa na binigay sa akin ni Rodolfo. Tuwang-tuwa ang baliw na lalaki sa kanyang ginawang kalokohan. Rodolfo, ano ka ba naman? Papatayin mo ko sa nerbiyos.
Galit kong turan sa lalaki. Bakit ka nervyusin? Isang pusa lang yon. Hindi pa nga niya pinapakitang tunay niyang anyo. Napailing ako. Bukas makalawa talaga ay ako na ang mababaliw kay Rodolfo. Iniisip ko siyang paglihian dahil gwapo siya. Pero paano kung ang kabaliwan niya ang makuha ng sanggol na nasa sinapupunan ko? O siya, halika na. Oras na para sa pag-inom mo ng gamot. Imbis na kung ano-anong ipasok ko sa utak ko ay inaya ko na lamang siya na pumasok sa kwarto niya. Mabait si Rodolfo ngayong araw na ito. Sumunod naman siya kaagad. Mukhang pagkakataon ko na rin yon para kausapin siya tungkol sa bagong pasyente sa may room 66. Rodolfo, nakilala mo na ba ang bagong pasyente sa room 66? O Nurse Lyra, isa siyang kuneho na lalaki. Pagkak akong natawa. Anong kuneho? Kibit ng mga balikat ang sinagot sa akin ni Rodolfo. Bakit ba? Bakit mo siya naitanong sa akin? Kasi may malaki siyang atraso sa akin. Gusto ko sana na makipagkaibigan ka sa kanya. Inilahad ko kay Rodolfo ang lahat ng mga binabala ko. Dahil sa kooperasyon niya at pakikinig, nalaman kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya bilang isang espesyal kong pasyente. Dumating ang gabi para sa plano namin ni Rodolfo. Ang lahat ng sinabi ko sa kanya at binilin ay nagawa niya. Siyempre pa ay nasusubaybayan ko ang kilos nila ni Ador na siyang pasyente sa room 66. Hindi ko duty ang gabing napag-usapan namin ni Rodolfo. Kaya lihim akong pumuslit lamang papasok sa mental hospital. May malawak na bakuran ng likod ng hospital, kaya doon ang naging tagpuan namin ni Rodolfo. Ang usapan namin ay dadalhin niya roon ang ngayoy kaibigan na niyang si Ador. Pagkakita namin, Ador, kumusta ka? Bungad ko agad sa lalaki. Gaya ng inaasahan ko, naabutan ko sila ni Rodolfo na kumakain habang sila ay nakaupo sa batong upuan na naroon. Nurse Lyra, sana ay hindi mo masamain ang pag-imbita ko sa pusa ko. Wika ni Rodolfo. Lihim na lang akong napangiwi nang makita ko naman ang itim na pusa. Hindi ko yun napuna kanina dahil madilim sa gawing iyon ng ospital at kulay itim pa ito. Ayos lang, sabi ko na lamang. Naganda ako. Kinuha ko sa aking bulsa ang nakahanda kong heringgilya na para lamang kay Ador. Nurse Lyra, alam mo ba yung gamot na binigay mo sa akin? Nagtitriple ang paningin ko kahit nakapikit ako. Wika ni Ador. Natawa ko. Ay naku, sabog ka lang. Sumabog sa dami ng dosage na itinuturok mo. Si Rodolfo ang nagsalita. Sa sandaling iyon ay inakala kong matino na si Rodolfo. Ngunit tumawa siya. Matapos tumawa ay tumalon ang pusa, kaya hinabol niya iyon. Maluwag akong napahinga. Ngayon na solo ko na lamang si Ador, mas magagawa ko ang nais kong pagpatay sa kanya. Gusto mo ba na wala ka nang makita? Ano? Tanong ni Ador sa akin. Matino siya nang pumasok sa mental, pero binaliw ko na siya. Hindi pa roon nagtapos ang ganti ko, kaya humanda siya ngayong gabi. Wala ka nang makikita dahil dito. Malawak akong napangisi nang wala namang paghindi si Ador sa ginawa kong pagturok sa kanya. Nurse Lyra, ikaw yata yung babae sa panaginip ko. Tila lango na sambit ni Ador. Humihingi ka ng saklolo. Umuulan. Malakas. Gula-gulanit ang suot mong damit.
At ikaw ang gumahasa sa akin, Ador. Kaya ako nagkaganoon. Galit kong asik sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Dahil sa tinuro ko sa iyo, mamamatay ka na. At bago siya mamatay, dapat na siyang mapakinabangan. Mas masarap ang puso ng masamang tao habang pumipintig pa ito. Ganoon na lamang ang hilakbot ko nang walang ano-ano'y binalya si Ador ng itim na pusa. Nakalaunan ay naging aswang. Bangkilan. Ito ang bangkilan na sinasabi nila. Mahaba ang gulugulong buhok, masangsang at malaway. Ang sarap, Nars Lyra. Anang bangkilan sa akin. Napatras ako. Kilala ko ang boses na yon. Serena. Siyang bangkilan. Pagkatapos lamunin ng aswang na akong tawagin ay bangkilan, ang masamang tao na si Ador, ay sinunod nito ang aking kapatid. Kinain niya talaga ang bata na nasa sinapupunan ni Lyra. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Casper. Naway tumatak sa inyo ang aral sa istorya ng kapatid ko. Na huwag nang gayahin pa ang nakagawa sa atin ng hindi mabuti. Bagkus ay ipagdasal na lamang natin ang kanilang mga kaluluwa. Na alam naman nating na nakasanla na kay Satanas. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. At maraming salamat sa hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating munting channel. Alright. Paalam na mga kaswang at mag-enjoy kayo palagi sa araw-araw. Kaya mong maalala na may nakalimutan ka, pero ang di mo kayang maalala kung ano ang iyong nakalimutan.